So, go with me and let us pray po and feel the presence of our Lord. Sa amin pong dakilang Diyos na puno-puno ng pag-ibig, pagmamahal sa bawat isa, marami pong salamat Ama na idinako niyo po ang bawat isa dito upang mapakinggan na naman ang pagpapala o ang biyaya na nagmumula po sa kalangitan. Marami pong salamat Panginoon na binigyan niyo po kami ng ganitong platform para kahit po kami ay magkakalayo ng lugar ay makapag-gather po kami online para po makapag-fellowship, kainin po Panginoon ang pagkain na nagmumula po sa itaas. And nawa Panginoon, sa gawain na ito ay ikaw ang siyang gumabay po sa amin, magbukas ng aming mga puso at isipan upang tunay na matanggap po Panginoon ang inyo pong mga salita. And humble us, O Lord, sa inyo pong harapan and nawa ay ma-absorb po namin kung ano man po yung pag-uusapan namin Panginoon sa gabi na ito. Ikaw po Panginoon ang mag-guide sa amin at magbigay din po ng malakas na internet connection sa gayon ay magpatuloy po na mapakinggan namin ang maayos ang inyo pong mga salita. At ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na siyang tagapagligtas ng bawat isa. Amen at Amen. So ayan, ngayon po ay dumako po tayo sa ating pag-uusapan na manggagaling po sa aklat ng Mateo chapter 45 or chapter 13 verses 45 to 46 at pinamagatan po ito ng The Parable of the Pearl. So basahin po natin ang sabay-sabay kahit po kayo ay naka-mute. Ayan, basahin po natin Matthew 13 verses 45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. So once again, gusto ko po na basahin po ninyo ito ng tahimik gamit po ng inyong mga mata. And mag-pause po tayo ng kaunti para po makapag-reflect sa atin pong binasa. Amen. So naway nakapag-reflect po ang bawat isa kahit sa maikling panahon at maikling oras. No? So, this parable is only 2 verses po yet very deep. So kailangan po talaga ng open and humble heart to accept and receive its real meaning. Kung babasahin po natin parang napaka-babaw lang nung kaniyang sinasabi. Pero again, this is a deep verses po na nanggaling sa Panginoong Jesus. And bago po natin alamin kung ano po yung kahulugan nito, ay dumako po muna tayo sa ating icebreaker. So meron po tayong simpleng katanungan na sasagutin dito and it will lead us sa kung ano po yung mapag-uusapan po natin. So ini-encourage ko po ang bawat isa na mag-participate po. Pwede po natin gamitin yung ating virtual mic or yung ating pong chat box para i-share po ang ating mga katanungan. So allow me to read the question po. Have you ever discovered something so valuable that it changed what you wanted or pursued? So sa Tagalog po, nakatagpo na po ba kayo or naka-encounter na kayo ng isang bagay na napakahalaga na binago nito yung gusto mo, yung ini-aim mo, yung tinutungo or inaasahan mo? So, I believe meron po kayong mga experience na ganito. So, pwede po ba naming malaman? Pwede nyo pong i-share sa pamamagitan po ng pag-open ng ating mic or i-type nyo po sa ating chat box. Amen. So, sabi po ni Brother Joshua is yung Bible po. Yung isa sa napakahalaga na natagpuan niya na nagbago po ng kaniyang wants and kung ano po yung gusto niyang i-pursue. Amen. And si Brother Mark Kevin po is si Jesus. Amen. So napakahalaga po ng inyo pong mga kasagutan and ito talaga yung isa sa mga malalaking factor para mabago po yung ating mga ninanais dito po sa mundo. Mag-align po yung wants natin, yung desire po natin sa heavenly manners. So ayan. So meron pa po bang iba na nais na mag-share? O meron pong nais na magparinig ng kaniyang natatanging tinig, pwede po natin gamitin yung ating virtual mic po. Wala na pong hahabol in 3, 2, 1. Ayan. So sa mga hindi po nakapag-share, don't worry dahil meron po tayong sharing pa mamaya sa atin pong realization sharings, no? So, eto pong story na to is itinuro ng Panginoong Jesus knowing it would feel uncomfortable. Again, Jesus tells this story knowing it would feel uncomfortable.
Though gumamit po siya ng mga simpleng wordings, simpleng pananalita because this is how he speaks using parables po. He doesn't have to sugarcoat any words, especially when it comes to its real meaning. Hindi po siya nagsasalita ng kung ano lang yung gusto nating marinig, pero kung ano yung nais niya na iparinig po sa atin. Now, are we ready to receive the words tonight? So once again, can I have your heart reactions po para tanggal lang ng kaba? So mga ready na? Ayan, papulahin naman po natin ang ating mga screen. Amen. Thank you so much po. So now, we can move na po sa ating pinaka topic. Again, ang title po natin is The Parable of the Pearl, found in Matthew 13 verses 45 to 46. Kung natatandaan po ninyo, yung last time na shinare po natin, para karugtog po niya ito, yung from Matthew 13 verse 44 po, yung patungkol sa parable of the treasure. So kung nauunawaan po natin yon, mas madali na po natin itong maunawaan po ngayon. And before that, tingnan po muna natin yung background na itong story po na ito. Okay. Jesus teaching. Okay, so nabulol na. Jesus is continuously teaching about the kingdom of heaven. So alam po natin na yung book of Matthew verse 13 is naglalaman po talaga ng maraming parable tungkol po sa kaharian ng langit. And we as believers, yun po yung ninanais po natin na makamtan, yung kaharian po ng langit. Kaya kung ang parable po na ito at yung iba pa ay pumapatungkol sa kingdom of heaven, marapat lamang po natin itong pag-aralan at maunawaan. Then, he uses everyday image to explain spiritual truth. So, again po, palagi ko pong sinasabi kapag parable, parabola, gumagamit po ang Panginoong Jesus ng mga simpleng pananalita para i-interpret or explain po yung isang spiritual na reality. And kapag parable po, hindi natin siya dapat unawain physically or literally kasi gumagamit po ng mga wordings which is figurative po, may nakatago na kahulugan. So siya po ay talinghaga, ganun po. And the merchant understands value through experience. Ano po ba yung merchant sa parable na to? Ano yung value na na-encounter niya, na na-experience po niya? So malalaman po natin yan sa atin pong pagpapatuloy. And summarize po natin yung parable. Alam ko po, sobrang ekli na neto pero let's try na paikliin pa, no? So, a merchant finds a priceless pearl and sells everything to buy it. So nakikita po natin yung itsura ng iba't ibang pearl dito. No? Ito po ay napakahalagang treasure na matatagpuan po sa ilalim ng tubig. And ito yung nakita ng merchant. Ano po yung merchant? Yung, ano sa Tagalog na yung merchant? Again, nasa isip ko yun kanina eh. Nawala na, mga ngalakal, parang ganon. So, ito po yung natagpuan ng merchant and lahat ng meron siya is nagawa po niyang ibenta para mabili po yung pearl na natagpuan po niya. And, tignan po natin yung key points na tatalakay natin sa atin pong topic. Okay, wala pa dyan. So, bigay ko po muna para mabigyan po tayo ng glimpse. So, number one, God's kingdom is worth everything. Pangalawa, recognizing its value leads to surrender. 3. Letting go is not a loss when the gain is greater. Fourth, following Jesus is a joyful choice, not forced sacrifice. So nawa dito pa lang po ay meron na tayong nakikita na pasilip po patungkol sa nais na ibahagi po sa atin ng Panginoon sa gabing ito. So balikan po natin yung breakdown ng atin pong parable. So may key interpretations po tayo na gagamitin dito para mas maunawaan po yung parable. Etong mga words po na ito is yung lumabas sa binasa po natin na verse. Yung kingdom of heaven, yung merchant, yung pearl, sold, and bought. Ano po ba yung ibig sabihin ng mga to sa talata na binasa po natin? So isa-isahin po natin. Okay, first is kingdom of heaven. Alam po natin na ang kaharian po ng langit ay kung nasaan si God ay nagro-rule at nagre-reign. So, meron sa spiritual heaven, meron po sa spiritual world. And kung si Jesus po, ang Panginoong Diyos po yung nagahari po sa buhay mo, ibig sabihin, part ka po ng kingdom of heaven. Kung nasaan po siya, nandoon po yung kanyang kaharian. Then pangalawa po yung ating character sa
parable ay yung merchant, yung mga ngalakal. Tingnan po muna natin yung physical characteristic niya na maiko-connect natin sa spiritual po nitong katangian. Ang merchant po dito sa mundo is bumibili at nagtitinda. Bumibili po siya ng goods, ibebenta po niya yun ng may patong para kumita siya. Mag-gain siya ng profit. Ngayon, ang merchant po sa parable na ito is figurative. So, kailangan natin siyang maunawaan spiritually. Sila po yung mga church leaders. Bakit may buy and sell? Kung sila ay church leaders. So, makikita po natin yan mamaya. Okay? Next po is yung pearl. Nasa title po natin, Parable of the Pearl. Okay, ang physical characteristic po niya is precious, mamahalin, mahalaga. Bakit po? Because it does not change. And ang pearl po ay isa sa mga kind of treasure sa Bible na napag-usapan po natin last time. And yung meaning po ng treasure ay ganun din po yung meaning ng pearl kasi kind po siya nung treasure. Ngayon, ang spiritual meaning po niya is the word of truth and the person with the word. Itong mga sumusunod po na verses ang magpapatunay na ang pearl po or ang treasure po inside the Bible is the word of truth and the person with the word. So sa Psalms 12 verse 6, inihalin tulad po ang salita ng Diyos sa silver, which is a kind of treasure as well. And sa Proverbs 16:16, sabi doon higit pa po sa ginto ang kaunawaan at karunungan na ibinibigay ng Diyos. So, these two verses are pertaining to the word of God, the word of truth. And paano naman po natin sasabihin na person with the word of truth naman po yung pearl? Meaning po niya is yung person na nagtataglay ng salita. Sa Malakay 3 verses 2 to 3, sinabi po doon, refine them like gold and silver. Inihalin tulad po ulit sa kinds of treasure yung mga tao. Sino po yung them? Refine them. Yung mga Levites po. And sa Lamentation verses 4, chapter 4 verses 1 to 2, sabi doon, yung gold ay nawalan po ng kinang. And yung ibig sabihin po noon is yung bayan po ng Diyos. Kung mababasa po natin siya ng buo, inihalin tulad po sila sa isang ginto na nawalan ng kinang. Di naman po nawawalan ng kinang yung literal na ginto, tama po. Unless madumihan po siya, mabalutan ng dumi, kaya kailangan idarang sa apoy para bumalik po yung kanyang kinang. So ito po, sila yung bayan ng Diyos na tumalikod. Kaya po sinabi na nawalan po ng kinang. Okay? Gold, silver, pearl, precious stones, lahat po yan ay kinds of treasure. Iisa po yung meaning niya. Word and the person with the word. Kaya po sinabi din sa Bible na kapag ang salita po ng Diyos ay nasa atin, tayo po ay nagiging God's treasured possession. And God's word is greater and more precious than the whole universe. Bakit po? Because no matter how much physical treasure, how much pearl or wealth you have, hindi po niyan mareresolve yung kasalanan ng tao. At hindi po niyan kayang ibigay sa atin yung salvation, yung eternal life. But God's word can. Okay po? So, next slide po tayo. Yung ginamit din po na word na sold and both. Okay, sold or sell. Ibig sabihin po niyan yung pag-let go ng old teachings that are not according to the Bible. Ibibenta mo, pakakawalan mo. So kasi po tayo ngayon, sa dinami-rami po ng denominations, ng religions na kinabibilangan ng tao, di po nagkakaiba-iba madalas ng understanding, ng teachings, ng doctrines. Bakit po nagkakaiba-iba? Iisa lang naman po yung katotohanan na ibiniba ng Diyos. So kailangan, kapag nakapag-acquire tayo ng iba't ibang katuruan, pag natagpuan natin yung iisang katotohanan, kailangan nating i-let go yon at tanggapin po yung nag-iisa na katotohanan. And ibig sabihin naman po ng pagbot is accepting the heavenly teachings. So spiritually, hindi po natin kailangan ng pera. Pero ang ginamit po na term dito is pagbili at pagbenta. Ano po yung nagiging profit? Makalangit din po na bagay. Okay po?
So using these interpretations po, we can understand that this parable represents those who are diligently seeking truth, wisdom, or spiritual fulfillment from God's word. So nawa maging katulad din po tayo nung merchant na diligently hinanap niya po talaga yung pearl with great price or yung salita ng katotohanan. And ang mga church or congregation leaders, bago po sila tumayo sa harapan sa pulpit ng mga miyembro, ini-equip po muna sila. Ini-equip muna nila yung sarili nila sa salita ng Diyos na siyang ibabahagi po nila. Lalo na po kasalanan ang magdagdag o magbawas sa nilalaman po ng Bible. Yun po yung isa sa mahirap na gampanin ng church leaders, ng mga preachers, tagapagturo ng kasulatan. Kasi hindi mo pwedeng ituro ng basta-basta yung salita. Kaya minsan po nakakatakot talaga na mag-accept. Pero kapag alam mo na yung truth ay nasa iyo, hindi mo po kikimkimin, hindi mo sasarilinin yon. Freely ibibigay mo rin po yun sa iba, ipipreach mo. Kaya yun po yung ginagawa din ng mga church leaders po natin. Bakit po? Bakit kailangan silang mag-ingat? Bakit kailangan nilang iwasan na makapagturo ng may dagdag bawas sa Bible? Tinitiyak po nila na laging tama. At bago naging leader, dumaan po sila sa pag-aaral. Pumasok sa seminaryo, sa theology school, nag-train ng matagal. At bilang tagapagturo po ng kasulatan, walang katapusang pag-aaral yan bilang parte ng pagsiselyo sa salita po ng Diyos sa kanilang mga puso at isipan. Kagaya po nung mga teachers po natin, no, sinasabi na ang learning is a lifelong process. Ganon din po sa kanila kasi nag-aaral po sila at nagtuturo din po ng salita ng Diyos. So taglay man po nila ang salita, palaging may nire-reveal na bago ang Diyos, lalo na pagdating po sa mga bagay na magaganap pa lamang sa hinaharap. Nare-remember po ba ninyo yung tungkol sa prophecy and fulfillment? Yung sa prophecy po, ipinapaalam ng Diyos ng excuse me, ng advance yung kanyang plan, pero hindi po ganun kalinaw. Kasi ang prophecy, nauunawaan lang po siya kapag ka nagkaroon na ng katuparan. Kagaya po dun sa prophecy na may darating na Mesaya na tagapagligtas. Alam po nila yon, nakapropesiya. Pero saka lang nila naunawaan nung nagkaroon na ng katuparan. Ang masakit po, hindi nila na-recognize lahat. Sino po yung katuparan, yung fulfillment ng prophecy na magkakaroon ng Savior? Si Jesus. Hindi po nila yon na-recognize. So, sa panahon po natin ngayon, sa second coming, maraming prophecy na iniwan po ang Panginoong Jesus. And sa pagbabalik niya, nawa ay ma-recognize din po natin yung fulfillment po nito. Okay, sabi po natin kanina sa dami po ng relihiyon, ng denomination nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng paniniwala, ng doktrina, ng pag-unawa sa salita po ng Diyos. Pero may iisang katotohanan, hindi nagbabago, hindi pa iba-iba. Kaya ang mga may pusong mapagpakumbaba, bukas upang hanapin ang katotohanan ay pinagpala. Once na matagpuan po yung heavenly teachings, madidistinguish niya yung tama at mali sa lahat ng katuruan na natanggap niya. Then eventually, magagawa niyang i-let go yung old pearl, yung old teaching na meron po siya, which is not according to God's knowledge, and will accept the real pearl na natagpuan po niyan, yung truth. May dapat bitawan, may dapat tanggapin. Because hindi pwedeng maghalo ang falsehood and truth, ang lies and reality. Kaya once you also found the truth, learn to let go sa nakasanayan po natin. Tradisyon man yan, paniniwala, kasabihan, o katuruan na iba ang sinasabi sa Biblia. The word that we acquire matters to heaven. It's the foundation of our faith. Make it real. Sabi nga po, di ba? Faith comes from hearing, and hearing from the word of God. Kaya ito po yung ginagawa po natin. Nag-aaral po ng salita ng Diyos para palaguin po yung pananampalataya natin. Because at the end, may klase po ng pananampalataya na ire-require po ang Panginoong Jesus.
Okay po. So, nauunawaan po ba natin so far? Amen. Thank you po sa pag-thumbs up. So, ngayon, na nauunawaan na natin yung pinakalaman ng parable, ay dako po tayo sa ating key points na nabanggit po natin kanina. Okay, number 1, God's kingdom is worth everything. At kapag naunawaan po natin ito, tulad ng isang pearl sa kailaliman ng dagat na napakahalaga, hahanapin din natin ito. Tama po? Bakit worth everything? Kaya bang bayaran ng kahit gaano kalaking halaga ang kasalanan ng tao? Kaya ba nitong bilhin ang salvation? No. Only God's word can, through His word. Natatandaan po ba natin yung John chapter 1 verse 1? Sabi po doon, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So kung sinasabi po natin na napakahalaga po ng Diyos sa buhay natin, katumbas po nito yung pagpapahalaga sa kanyang salita. Hindi lang basta sasabihin mo na may faith ka. Hindi lang sasabihin mo na basta naniniwala ka. Kasi saan po nanggagaling yung faith? Faith comes from hearing, and hearing from the word of God. Ang paniniwala sa Diyos ay katumbas po ng paniniwala sa kanyang salita, because the word is God Himself. Amen po. Then pangalawa, recognizing its value leads to surrender. Sa perspective po ng mundo, pag sinabing surrender, negative. Tama po? So nalala ko po dito yung 12 disciples. When they recognized Jesus as the prophecy's fulfillment at nagpaunawa po patungkol sa kingdom of heaven, iniwan nila lahat para sumunod. Yung old teachings, which is corrupted teachings, mixed teachings, and their physical life. Sa panahon po natin ngayon, we don't need to let go of what we have physically, especially if it doesn't affect our relationship with God. But one thing na pinapasurrender at pinapalet go sa atin ay yung maling katuruan made by man's thought, even using the Bible. Sabihin man po natin na ginagamit naman nilang standard is yung Bible. Pero kung paano nila ituro, yung interpretation nila dito ay sarili po nilang kaunawaan. Mali pa rin po. Part pa rin po yun ng mga old teachings na dapat po nating i-let go. Lalo na may mga na-encounter po ako na ang hirap din nilang pagdiskussan kasi pagdating sa rebuking, mahirap din po para sa kanila na sinasabi nila yung thoughts nila, yung paniniwala nila sa mga pamahiin, sa mga tradisyon, mga sabi-sabi na alam naman nilang wala sa Bible, and representan mo sila ng mga Bible verses against sa paniniwala nila, wala pa rin. Maybe dahil ito na talaga yung na-engrave sa puso nila. Mahirap mag-let go. Tama? Pero, katulad po ng merchant dito sa ating parable, nung naunawaan niya yung great value na natagpuan po niya sa Panginoon, nagawa niyang ibenta lahat, i-let go lahat ng meron po siya. And kailangan po talaga dito ng bukas at mapagpakumbabang puso. Accepting na ay yung mga natutunan ko before is nare-recognize ko na iba pala sa katotohanan. So kaya niyang i-let go. Naway ganun din po sa atin. Wag na po nating patigasin yung puso natin na kapag nire-rebuke tayo ng salita po ng Diyos, pag itinutuwid po tayo, kailangan po natin makinig. Kasi hindi po talaga pwedeng magsama yung katotohanan at kasinungalingan. Yung Bible at yung sariling kaunawaan ng tao. May sarili pong standard yung Diyos pagdating po sa salita niya. Huwag po tayong gumawa ng sarili nating standard. Amen? Ito po yung sinasabi kanina na sinabi po to ng Panginoong Jesus, knowing that it would be uncomfortable. So number 3, letting go is not a loss when the gain is greater. Mahihigit pa po ba sa kaharian ng langit? Wala na. Kung gayon, kaya mong ipagpalit kung ano ang meron ka para mapasayo yun.
Gaya ng merchant sa parable, binenta niya lahat para mabili yung pearl of great value. Iniwan ang katuruan ng mundo para ma-acquire ang katuruan ng langit. Ba't kailangan mong may i-let go? Ba't kailangan may talikuran? Kasi kung yung baso mo puno ng alak, let's say, gamitin natin to. Yung baso mo puno ng alak, pero yung nire-require sa'yo na inumin mo lang is tubig. Paano mo siya i-fill ng tubig kung puno yung baso ng alak? So, kailangan mo yung itapon para mapunan po ng tubig. Ganon din po sa puso natin. Kung yung puso natin ay punong-puno ng katuruan na hindi na ayon sa Bible, para makapasok po yung tamang katuruan, kailangan nating bawasan hanggang sa unti-unti ay maitapon natin lahat ng mga katuruan na hindi po naaayon sa karunungan ng Diyos para mapapasok po natin yung katotohanan. Amen? And number 4, following Jesus is a joyful choice, not forced sacrifice. Kapag mahal mo yung tao, gagawin mo lahat ng bukal sa puso, tama? Hindi napipilitan lang. Same with following Jesus. When you truly acknowledge Him as your Lord and Savior, you will know your priority. You will act on your duty. You will have the Alpha and Omega mindset. Ano po yung Alpha and Omega? The beginning and the end. Hindi lang maganda sa simula, kundi kayang tapusin yung race ng pananampalataya. Especially walking by faith and not by sight. So, itong parable po na ito is napakahalaga po na naisipaunawa po sa atin ng Panginoon. And I know na hindi po talaga siya komportableng pakinggan, pero ito po yung nais niyang maunawaan po natin. And again, hindi po siya nagsasalita ng according kung gusto nating marinig, kundi kung ano yung gusto niyang iparinig po sa atin. So nawa, sa atin pong naging topic ay nagkaroon po tayo ng reflection sa sarili po nating pananampalataya. And naway patuloy po natin na hanapin yung salita ng katotohanan para ma-acquire po natin yon and tawagin po tayo ng Diyos na kanyang treasured possession. So I know na marami po tayong dapat na mapag-usapan pa, pero this is a deep topic po talaga, and pag pinalalim natin ng pinalalim, baka hindi na tayo makahinga. So, dako po muna tayo sa ating pong group reflection. So, this is your moment po para i-share din yung inyo pong mga natutunan. Pero bago po yan, basahin po muna natin pala yung ating conclusion. Ayan. So the parable of the pearl teaches that the kingdom of heaven is of immense value, worth sacrificing everything for. It encourages prioritizing spiritual treasure o yung word of truth po above material possession. So hindi naman po mali na magkaroon po tayo ng mga material na bagay para tulungan po tayo sa pang-araw-araw na buhay. But we have to remember na meron po tayo dapat priority list. And nasa number 1 po dapat palagi yung atin pong Panginoong Diyos. So pangalawa na lang po yung mga ibang bagay na pinoprovide din po niya para tulungan po tayo mag-survive sa araw-araw. So ayan. So alam ko po na marami po kayong mga na-realize sa gabi na ito. Kaya nais ko rin po na matuto sa inyo pong mga natutunan, sa inyo pong mga naging karanasan. So, dako po tayo sa ating group reflection, and once again, I am encouraging everyone po na mag-participate sa ating chat box or gamitin po ang ating virtual mic. So, we have 3 questions lamang po dito, and you can choose what question you're gonna answer, and pwede nyo pong i-add yung inyo pong general realization. So, number 1 question po, what makes the pearl valuable in this story? 2, what do people struggle to let go of when following God? And 3, how does this parable challenge what we value most? Ayan. So, wait po namin yung inyo pong mga responses.
Huwag po kayong mahihiya, because the heaven is waiting for you din para marinig. You can raise your hand po sa mga nais na mag-share. And pwede nyo pong i-type din sa ating chat box yung inyo pong sagot. Hello? Hello po, Brother Ian. Pwede mag-share? Konting ano lang. Yes po. Opo, sige po. So yeah, praise God po. Read today at the Farmer's Day. Yeah, it's really it's really an encouragement for us. Yung bird which worth ba? So, na ganda na. For me is, I believe that this message can be entertaining. Then, like, for example, I also believe na the pearl could, I mean, the merchant could be us, and at the same time, the merchant could be Jesus himself. And the pearl could be us, and again, the pearl could be the kingdom or Jesus himself. So, why am I saying this? It's because, for example, if you just take a look at it lang na ano, pwede ko, pwede ko basahin ulit maraming yung sa Matthew, ano nga po yung Matthew. Naririnig lang po ba ako? Yes po. Wala lang. Sa Matthew 13:45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls, and upon finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. I also believe that I can also see what Jesus has done to this verse. Like the merchant is around Jesus when he was seeking for the fine pearl, and that is us. And upon finding that one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. So he sacrificed himself. He has given all that he had. He sacrificed everything, laid down everything he had, just to bought us, to buy us with the price of his life, his own life, to save us. So yeah, before I come to that realization that 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 na parang it's not about me finding the kingdom of heaven worthy, but it's all about Jesus. Talaga na finding us worthy of although we're unworthy, Jesus finding us now worthy to die for to be punished at that point for us because we cannot really save ourselves. And he sold everything that he had and he bought us because siya yung before tayo makasacrifice something for God, he sacrificed it first. Before we even love him, before we even desire the kingdom, he desired us first. He pursued us first. He he, he went and sold all that he had and he bought because we were once in the darkness, in the kingdom of darkness. We were once a slave of Satan or a slave of sin. Because of what he has done, he sinacrifice the lahat, but it's an amazing
learned today to realize that before we can even think of, of sacrificing everything for the kingdom of God, let us look back on what Jesus sacrificed for us so that we can inherit the kingdom of God. Mm. That alone, parang ano na sabi, na it gives us peace or assurance that the kingdom is already ours because of what He has done. And all we just have to do is to seek more of Him, more of His word. That sabi niyo po is ano, na, na yung ano yung kingdom is worth treasures or silver or gold. Ganun. So you just simply have to look back on what Jesus has done. And I think that's all actually I'm stuttering kasi kinakabahan rin ako. Amen. Thank you so much po, Brother Ian, sa napakaganda po ninyong pagbabahagi ng inyong kasagutan. Ayan, pwede po ba natin siyang pusuan? Bigyan po ng heart reaction. Ayan. So, meron pa po bang mag-share bago po natin dugtungan po yung inyong mga kasagutan para minsanan po? Ayan. Welcome po sa bawat isa na nais pang mag-share. Ayun, si Brother Joshua, nag-raise po ng kanyang hand. So, brother, it's your time to shine. Hello, rinig po ba ako? Yes po. Loud and clear po ba? Baka po kasi hindi rinig. So, my reflection po this sa ating uh, topic ngayon sa Matthew is what makes the pearl valuable in this story? Sa reflection ko po, for me, the pearl is Jesus. Nung nakilala ko po talaga si Jesus is dun ko po na-let go yung mga worldly things ko po. Number 2 is, what do people struggle to let go of when following God? Sa reflection ko po nito is, example na lang po ako. One of the reason kung bakit nahirapan ako mag-let go in the past to follow God is because I'm too attached to this world. Kumbaga, I love my sin too much to saw the love of God, And yung nakilala ko po talaga si Jesus, yung trinay ko po talagang kilalanin siya through Bible. Doon po sa gospel, doon ko po na-realize na wala nang ibang mas mahalaga kundi i-follow po si Jesus. And nung nalaman ko po yung sacrifice niya and the unconditional love for us is dun ko po unti-unti nale-let go yung mga worldly things ko and na unti-unting nadi-desires ko yung spiritual things which is the Word of God and si Jesus. And number 3 is, how does this parable challenge we value the most? Yun nga po yung I think matcha-challenge po tayo sa kung gaano natin kamahal si God, kung gaano natin ipa-prioritize at the center of our life si God. I think dun po siya matcha-challenge. Yun lang po. Thank you po again. Amen. Thank you so much po, Brother Joshua, sa inyo rin pong magandang sharing. Pwede rin po ba natin siyang pusuan? Ayan, sa ating po mga brave siblings in Christ sa pagbabahagi ng kanilang mga natutunan. So, meron pa po ba? May maririnig pa po ba tayong kahit isa pa? Or sa atin pong chat box?
Baka po nahihiya lang yung iba, tawagin ko kaya? Magbolong turo po ba ako? Okay, mag-count po tayo ng 1 to 5. Habol po yung iba sa nais na mag-share, okay? 5, 4, 3, 2, 2.5. Ay, 1. Ayan. Wala na po siguro. So, ayan. Sa mga naging kasagutan po ng ating mga kapatid na si Brother Ian and Brother Joshua. Ayan. Again, maraming pong salamat sa inyo pong mga napakagandang kasagutan. Ay, dagdag po natin yung kay Sister Nika. Nag-share po siya sa ating chat box. Sabi po niya, the pearl is valuable as it represents the kingdom of God, His truth and love, the way we must live. We struggle to let go of the beliefs, teachings, earthly principles, and people. We attach ourselves with those temporary things, ignoring His truth as we navigate this life. Hence, we are affected so much when one changes or gone, but God's love never changes. It's always permanent. It settles within us. It challenges us not to attach ourselves with earthly things regardless if the world is against you. The most valuable thing is to live to impress God, not people, through things we possess or false beliefs. Amen. So, pwede rin po ba natin siyang bigyan ng puso sa kanya pong napakagandang sharing? Ayan, tunay nga po no, na may mga nauunawaan tayo sa gabi na ito. So, sa mga naging kasagutan po ninyo, yung kay Brother Ian po, sabi po ninyo kanina, merchant could be us. Yes, hindi lang po yung mga church leaders, kasi tayo rin po, lalo na yung mga hindi uma-attend po sa church minsan, yung wala pong nagdi-disciple sa kanila, kailangan natin mag-effort din para hanapin po yung kingdom of heaven na matatagpuan po sa kanya pong salita. And yung pearl po is yung salita po mismo yun ng Diyos, ng Panginoong Jesus. So dito po natin, parang ito po yung magiging susi para makapasok po doon sa kingdom of heaven. Yes, tama po. Sa first coming, Jesus is seeking us as His great treasured possession. Sabi po ninyo, seeking us as pearl. Pero during the second coming po, is iba na po yung pakahulugan po nun. Hinanap po tayo ng Panginoong Jesus kasi we are once nawawala. No, nawawala po sa relasyon po natin sa Kanya. Kaya kinailangan niya na bumaba po dito para matagpuan po tayo, ibigay po sa atin yung light kasi minsan po tayo na nasa kadiliman. And inoffer niya po yung sarili niya. Andun po yung great sacrifice para po maabot po tayo. He is calling us. He is finding us. And we have to respond to that call. Sabi po niya, diba? Come, follow me. Make efforts. Walk. Follow. And sabi po sa Matthew 6:33, seek first His kingdom. And sabi po ninyo, He desired and pursued us first. Tama po. And bilang pabalik po na dapat din natin gawin is siya din yung dapat i-desire at i-pursue ng ating mga puso. Amen? And many are called, but few are chosen. Maraming hinanap, iilan ang tumugon. So, kailangan po nating mag-reflect din po doon. And kay Brother Joshua po, ang sabi po niya, yung pearl is si Jesus. So, tama din naman po, no? Sa parable po natin na ito, the pearl represents the truth. So, sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino po yun? Si Jesus. Kaya tama po yung inyo pong naging kasagutan. And yung struggle niyo po to let go is yung masyado kayong naging attached sa mundo, mas mahal nyo yung kasalanan kaysa sa pagsunod po sa Kanya. Tama, lahat naman po tayo ganun nagsimula. Lalo na kapag lumaki tayo na hindi talaga pinakilala sa atin kaagad yung pananampalataya. So nagsisimula po tayo sa ganun hanggang sa unti-unti
na ipakilala sa atin, i-reveal po sa atin si Jesus, dun natin makikita yung sarili natin na para bang yung salita niya yung nagiging reflection natin, yung nagiging salamin natin na ipinapakita sa atin na madumi pala tayo sa harapan niya. So ito rin po yung tubig na maglilinis din po sa atin, yung sa kanya pong salita. Because ang salita po ng Diyos ay inihalin tulad din po sa malinis na tubig na siyang naglilinis po sa ating spiritual na katawan. Ano po yung nagpapadumi sa tao? Yung kasalanan po. And once na napupulal na-recognize natin yung great value na natagpuan po natin sa Panginoong Jesus, automatically po na naglilinis tayo, nababago tayo, nasusunod po tayo kung natanggap natin ng totoo. And yung naging challenge po sa inyo is kung gaano natin may papakita, kung gaano natin siya kamahal. Mapapakita po natin yon kung sino po talaga yung pinaprioritize natin. Yes, busy po tayo sa araw-araw. May mga kanya-kanya po tayong buhay. Pero pwede po nating ipakita na siya pa rin yung priority natin na sa lahat ng gagawin po natin, kinoconsider po natin siya. Kaya sabi po sa Bible, in everything you do, do it for the Lord. Amen. And doon naman po sa kasagutan ni Sis Nika, napakalinaw po nung kanyang naging sagot, no? Tunay po na yung pearl talaga, yung nagre-represent ng Kingdom of Heaven, na ito yung hinahanap ng pearl chant ng mga church leaders and tayo din na dapat po nating matagpuan, yung katotohanan. And yung love, pwede po nating ipakita yung love sa maraming bagay. And generally, nahahati po yan sa dalawa. Love sa mundo or love sa Lord. So, kailangan nating ma-distinguish kanino natin ibibigay yung love na yon at kaninong love din yung tatanggapin po natin. Kasi may huwad na pagmamahal na pinapakita yung kabila, yung kaaway. So, kapag equip po tayo sa salita ng Diyos, kaya nating ma-recognize alin yung totoo, alin yung hindi, alin yung peke, alin yung genuine. And yung mga naging struggle po, yes, sa beliefs, sa teachings, sa mga earthly principles and people. Kasi doon naman talaga tayo sinanay ng mundo. Kasi minsan na ang mundong ito ay naging pag-aari po ng Diyos kasi siya yung lumikha. Pero dahil po sa kasalanan na nagmula po kina Adam and Eve, napasakamay po ng kaaway yung mundo. Kaya, sabi po, si Satan yung nag-rule over ngayon dito sa mundo. At kung ano po yung ginagawa po niya, lies and deception po yung ginagawa niya. Kaya, kung ano yung tinanim niya po sa mga tao before, ang hirap hugutin, no? Yung mga beliefs, mga katuruan, na pinagmukha niya ng tama sa paningin ng tao. Pero, ngayon po, ipinaparinig po sa atin, pinapahayag po sa atin, clear as crystal, yung katotohanan. Kaya, kailangan na ma-recognize natin alin po yung katuruan na galing kay Satan, alin yung katuruan na galing po sa Panginoong Diyos. And kapag attached na tayo sa mga ganong bagay, mahirap na din na ilayo yung sarili natin. Pero again, God is calling us. And nawa, tayo po yung tutugon po doon. And patuloy na magpapalinis po sa Kanya para magawa natin na i-untouch, tama ba? Untouch yung sarili po natin sa nakasanayan natin na mali naman sa katuruan po ng Bible. So, ayun po. I believe may mga reflections din po and realizations yung bawat isa sa inyo na hindi na po natin ma-share ngayon because we are running out of time. So, keep po natin yan and nawa ay magpatuloy po tayo sa pag-aaral po at pag-alam po sa katotohanan. So, dako po tayo sa ating next slide. Again, thank you so much po sa mga nag-share and sa lahat po ng mga dumating po ngayon. So, wrap up po tayo. When we truly see the value of God's kingdom, surrender becomes joy, not burden. Amen. And then next po, ay dumako na po tayo sa ating closing prayer. Bilang pagtatapos po ay naanyayahan ko po ng bawat isa ay umupo din po para po sa ating closing prayer. So, sa amin po dakilang Diyos na punong-puno ng pahabag na tumatawag ng paulit-ulit po sa bawat isa
Maraming pong salamat, Ama, sa mga salita na ibinaba niyo po sa amin ngayong gabi. And nawa itumimo po ito sa aming mga puso at isipan at magawa po namin ito na lakaran. And magawa namin, Panginoon, na isurrender po sa inyo kung ano po yung pinapasurrender niyo po sa amin, yung pinapalet go niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, because we know na hindi po ito ganun kadali. Kaya naman, Panginoon, patuloy po na pagliwanagin niyo po, Panginoon, ang niyo pong mga salita sa aming mga buhay. Sa gayon ay malayo po kami sa kadiliman na binibigay na sinanay kami ng kaaway. Nawa, Panginoon, ay gabayan niyo po kami sa bawat araw na amin pong tatahakin pa at magawa namin, Panginoon, na ikaw yung i-prioritize namin sa kahit ano pong gagawin po namin. Sa pagtulog po namin, Panginoon, ay kasama pa rin namin ang inyo pong mga salita. At hindi po ito maagaw ng kaaway po sa amin. Dito lamang po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Thank you so much po sa pagdalo ng bawat isa. And nawa sa susunod po ay magkita-kita po ulit tayo sa atin pong weekly Bible study. Thank you so much po kay Sister Deeps, Brother Edmund, Brother Ian, Sister Jasmine, Brother Joshua, Sister Crizel, and kay Brother Mark Mokhtar, kay Sister Nika, and of course kay Sister Little Shepherd Little, or kay Sis Princess po na nag-organize ng atin pong gawain na ito. Thank you so much po and may God bless everyone. Have a good night po and kita-kits po sa susunod. Bye-bye po!